Good morning. Morning. Praise the Lord. Praise God. Sabi ng salita ng Diyos, paulit-ulit, let everything that has breath, praise the Lord. Kapag may hininga daw tayo, huwag tayong tumigil sa pagsabi ng praise the Lord. Amen. Humihinga ba tayo? So meron kang karapatan sabihin, praise the Lord. Oh, walang humihinga. Praise the Lord. Nag-e-echo siya. Okay, muli isa pong mapagpalang linggo sa bawat isa sa atin. At bago po ang lahat, narinig niyo po yung mga patotoo, no? So, second Sunday po is Testimony Sunday. So, kung may, sa palagay nyo, merong ginawa ang Lord sa buhay nyo na hindi nyo kayang itago, gusto nyo ipagmalaki yung ginawa ng Diyos sa buhay nyo, free po kayo o amin po kayong ina-encourage na magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Every second Sunday po yun. Amen? Amen. So, ang ating pong, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Can we just bow down our heads? Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. You are the God who made the heavens and the earth, O God. You are the God who is faithful and just, O Lord. Salamat po that this is the day that you have made, O God. We will rejoice and be glad in it, Lord. Kami po ay nagbubunyi, kami ay nagpapasalamat, O Diyos, sapagkat meron kayong gagawin sa araw na ito, Panginoon. Because your word says that your faithfulness, Lord, they are new every morning, O God. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, umaasa kami, O Diyos, na meron ka pong gagawing bago sa buhay namin, Panginoon. Meron po kayong ituturo sa amin na bago, Panginoon. Salamat po, O Diyos, kaya naman, Panginoon, sa mga oras na ito, amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang mga salita niyo, Panginoon, na aming marinig, Panginoon, sa umagang ito. Father God, I pray that you are going to anoint thy words, O God. Let the Holy Spirit be our teacher today, O God. We allow the Holy Spirit to be our preacher today, O Lord. Salamat po, Panginoong Yesus. Amin pong ini-entrust sa inyo ang lahat, O God. Bawat puso na makikinig, Panginoon, give us that teachable spirit, O God. Give us a teachable heart, O God, upang maunawaan po namin ang iyong mga salita na nais niyo pong marinig namin sa araw na ito, O God. We thank you, Lord, and we give you praise. We honor you today in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Pwede pong paki-flash ng ating slides, okay? Ang pamagat po ng mensahe ng Diyos ay nakapaloob din po siya doon sa dalawang testimony ng ating kapatid. Hindi po kami nag-uusap, pero nung narinig ko po yung kanilang although alam ko na po yung mga patotoo nila, but sabi ko, Lord, ito yun. Ito yung sinasabi mo, Panginoon. Ang pamagat po ng mensahe ng Diyos sa umagang ito is God will finish what He has started. Ang Diyos po, kapag nagpasimula siya, tatapusin niya. Sino pang may sabi niyan? Iyan po ay makikita natin sa Philippians chapter 1, verse 6. He who began a good work in your life will be faithful. Yung who doon is si God. Will be faithful to complete it till the coming of our Lord Jesus. Kukumplituhin ng Lord. Hindi ka niya iiwan na bitin. Hindi ka iiwan ng Lord sa ere. Pero hindi po yan ang ating verse for today. Yan lang po ang ating pamagat. Okay? So, when God started something in your life, He will definitely finish it. Sabi ko nga po kanina, kapag nagpasimula ang Diyos sa buhay mo, tatapusin niyo ito. Hindi ka iiwanan ng Lord sa ere na, saan ako ngayon? Saan ako pupulutin? Wala pong ganun sa mga mananampalataya. However, bago po dadalhin ka ng Diyos doon sa fulfillment ng kanyang pong pangako sa iyo, dadalhin niya po muna tayo doon sa proseso. May process po, okay? And ito po ay matatagpuan natin sa story of creation. Nung ginawa ng Diyos ang mundo, okay, so ang atin po talagang text, next slide please. Ang atin pong text ay matatagpuan po sa Genesis chapter 1,
verses 1 to 31. Mahaba po siya, pero hindi po natin babasahin. Pero gusto ko pong maintindihan nyo kung ano po ang nangyari doon sa Genesis chapter 1 nung ginawa po ng Diyos ang sanlibutan. So para po, gusto ko pong dalhin kayo ng mga panahong ginawa ng Diyos yung mundo. Handa po ba kayo? Atin pong i-capture yung mga panahon na ginawa ng Diyos ang mundo. Panoorin po natin ang short video na ito. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, Let there be light. and there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, Let there be an expanse between the waters to separate water from water. So God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. And it was so. God called the expanse sky. And there was evening, and there was morning, the second day. And God said, Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. and it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, Let the land produce vegetation, seed-bearing plants, and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. And God said, Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. And let there be lights in the expanse of the sky to give light on the earth. And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the fourth day. And God said, Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the sky. So God created the great creatures of the sea, and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, Be fruitful, and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, Let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each according to its kind. And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it.
Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. and it was so. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Praise the Lord. So nakita mo natin kung paano po ginawa ng Diyos, no? For 6 days. And sa 7th day, hindi na po doon is mahaba pa kasi yun. The 7th day is, ito yung rest day ng Lord. So kaya narito tayo ngayon because we have to rest in the presence of God. Amen? Amen. So, na-amaze ba kayo doon sa creation? Na-amaze ba? Sige po. Bago po pala tayo magpatuloy ay gusto ko po munang i-welcome muli si Sister Mylene, si Mommy and family po kasama. No? Meron po siya ng aking close friend na si Lira nasa Canada. So, I thank God for the life of my best friend nasa Canada po, no, na ang kanya talagang puso is madala niya rin po ang kanyang buong family. Actually, nandun po kami dong birthday ni Mami. So, welcome muli, Sister Mylene and Mami and family. Sana po, this is not your first time and last, but this will be the beginning ng ating pong fellowshipping. Ito po, ang amin pong church ay Victorious International Christian Church Mission. Wala na ako. Anyway, VICCM. Yan po, Victorious International Christian Church Mission. Yan. So, welcome po muli. Sana ay makakasama namin kayo sa pagganap ng mission ng Lord sa buhay natin. Amen? So, balik po tayo doon at gusto ko pong palakpakan natin ang Lord sa napakagandang creation na ginawa niya. No? Napakaganda. Okay, magsisimula po tayo sa in the beginning. Next slide po. Okay, so ano po yung napansin nyo doon? In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung may line po doon, nilainan ko po siya kasi that one line holds a powerful meaning. Meron po siyang sobrang kapangyarihan na gagawin sa buhay natin. Sapagkat kapag ang Diyos ay uunahin natin sa lahat ng bagay, okay? Sabi kasi dito, in the beginning. So sa buhay natin, kung gusto mong ang Diyos ang magsimula sa buhay natin, dapat siya yung una. Nakuha niyo po? Iyon po yung itinuro sa atin sa Book of Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God. And all of these things seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The Bible tells us about the principle of priorities in our lives. Ang Diyos po, sabi niya, sa simula pa lang, God. So kung gusto mo na sa simula pa lang, uunahin na natin ang Diyos. Amen? Priority natin palagi ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi po siya pangalawa, kundi siya po yung una, higit sa lahat. Kaya nga po, tinuro din ni Jesus sa kanyang mga disciples yung let your kingdom come, let your will be done. Ano po ba ang ibig sabihin ng, okay, sabi ko nga po kanina, ang Diyos ay pina-priority. Ang Diyos ay hindi po siya palaging second choice lang natin. Nakuha niyo po? We must see to it na ang God, si Lord, si Jesus, siya yung priority sa buhay natin. Hindi po siya second choice lang natin. Wala kasi akong choice kasi binitbit lang ako ng magulang ko. Wala kasi akong choice kasi hinila lang ako ng mama ko, ng daddy ko. Hindi po. Dapat si God ang priority natin. Amen? Siya po yung dahilan kung bakit tayo naririto. So, anong ibig sabihin ng seek the kingdom of God? Ano po ba? Hanapin ko ba yung kingdom?
Sabi sa mga Facebook, yung kingdom daw ng God nasa Davao. Pero hindi po yung totoo. Ang kingdom ng God it is the rulership of Jesus in your life. Hindi po siya literal na kingdom na kaharian. Kasi ang kingdom po, katulad po ng Saudi Arabia, kingdom of Saudi Arabia. Ano po bang ibig sabihin ng kingdom? Meron pong batas na sinusunod. So, ibig pong sabihin, kapag sinik po natin ang kingdom of God, ibig sabihin, we will allow the rulership of Jesus in our lives. Paano? Paano ba mag-rule si Jesus sa buhay ko? First po is doon sa 7th day is the Sabbath day. Sabi din po doon sa Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Ang araw po ng Sabbath, okay, ang Sabbath po talaga ay, ang iba po sabi nila Sabado daw ito. But the Sabbath day is the rest day of the Lord, sa 7th day po. So wala po tayong pag-uusapan dahil sa Saudi naman po, ang aming Sabbath day ay Friday. Dahil Friday po ang pinaka-day off doon ng lahat. So, Friday naman po doon yung aming ganito, worship service. So, ang ibig pong sabihin ng Sabbath day is, you have to segregate one or consecrate one day for the Lord. Meron ka talagang ibibigay na isang araw na para lang sa Lord. At dahil nga dito sa Pilipinas ay day off natin ay Sunday, so ito yung the best way na uunahin natin ng Lord. Amen? Ito po yung ibig sabihin ng siya po yung priority natin. Okay? Priority means wala nang ibang dahilan. Ano man ang rason mo na hindi ka makadalo sa gawain, hindi po yan katanggap-tanggap. Pwera lang kung ikaw ay nasa ICU. Kapag nasa ICU ka na, nasa intensive care unit ka na, sige tanggapin siguro na hindi ka talaga makadalo ng gawain. Pero kapag ikaw ay huminga, ibibigay mo ang araw na ito sapagkat ang sabi ng Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy. Paano mo siya gawing holy kung nandoon ka naman sa labas? Kung nandoon ka naman sa mga birthdayan o nandoon ka naman sa mga mall. Nakuha niyo po? Si God po ay pina-priority, hindi pinapahuli. Amen? Kaya ba natin yon? Amen. Amen. Praise the Lord. Si Brad Alfred lang nag-amen. Kaya ba natin i-priority ang Lord? Amen. Kasi siya po, una pa lang, dapat in the beginning God. Dapat si God yung nauuna lagi sa buhay natin. Amen? Gusto ko lang pong ipatutuo na kasi kami po sa company namin, every 6 months ay inaano po kami, ini-evaluate. So for the last 2 years, mataas po lagi ang evaluation sa akin ng aming manager. Pero this time, mababa po. Kaya hindi niya muna nirelease. Sabi niya, nurse, usap tayo kasi mababa yung score mo. Ayoko ng ganito na isubmit ko na mababa ang score mo. Sabi ko, bakit sir? Okay lang. Kasi sabi niya, nahatak kasi yung isang every month kasi meron kaming General Assembly. So every General Assembly, last Monday of the month, ay nagbibigay po ako ng lecture. So may na-miss po ako na isang month, May po yon, family day namin. Ginanap po kasi yung General Assembly namin sa resort. At ginawa pong Sunday. So hindi po ako pumunta. Sabi niya kasi, meron ka kasing isang buwan na hindi ka nagbigay ng lecture. Sabi ko, okay lang yun sir. Sabi niya kasi, bababa yung grade mo. Okay lang yun sir kasi sabi ko, yung Sunday po talaga sir ay my one and only precious day off para po sa pamilya po at para po sa church namin kasi po kami ay naglilingkod sa Lord. Okay lang na mababa ang aking grade. Uunahin ko ang Lord. So hindi po ako sumama sa aming family day kasi linggo po yun eh. Pero sabi ko kung Saturday sana yun o ibang araw, pupunta ako. Ganon po ang aking commitment sa Lord. Na kapag linggo walang makapagpapigil sa akin na paglingkuran, napuntahan ang Lord upang siya ay sambahin at purihin. Now, mayroon tayong ganong klaseng commitment na kahit bibigyan ako ng maliit na grade, pero uunahin ko ang Lord. Dahil gusto ko, siya ang una sa buhay ko. Pangalawa po is, nabanggit ko nga po kanina na kapag dadalhin ka na ng Lord doon sa fulfillment
fulfillment ng kanya pong plano, meron talaga tayong pagdadaan ng proseso. Wala pong gano'n na blessing kaagad. No, kung narinig niyo po yung testimony ni Kyong, no, ang dami niyang pinagdaanan. Nandun yung napalayo siya sa Lord. Nandun yung gusto niya pumunta ng Canada. Pero ang plano ng Lord sa kanya, dito lang sa Dasmariñas. Dahil dito niya makikita yung kanyang Prince Charming. Yes. At hindi niyo ba alam na itong si Lord ay kasama kaming nagpipray na Lord. Hindi kami nagpipray ng girlfriend, nagpipray kami ng wife, Christian wife para kay Lord. At ito po yung prayer, ito po yung answer ng Lord. Fulfillment, pero dumaan sa proseso. Okay? Ito po kasi yung 5 katotohanan, 5 truths na makuha natin doon sa creation. Bago ang Lord, ginawa niya yung mundo, nag-prepare po muna ang God. At doon sa day 1, day 2, day 3, as we go along, maintindihan po natin, okay? Bago po ang Lord gagawa ng fulfillment doon sa kanyang pangako, meron pong tinatawag na preparation. So, ang tanong ko sa'yo, ready ka na ba sa blessing ng Lord sa buhay mo? Ready ka na? Okay. Kung ready ka na, ito yung preparation. So, meron tayong 5 lang na preparation na gagawin ng Diyos. Example, bago tayo dumating doon sa preparation. Ang isang magulang ay hindi po siya sino po ba ito? Si Noah, 5. Si 5 din si Mia, okay? Ako bilang magulang o lola na ako ni Noah, hindi ko siya bibigyan ng 1,000 bill. Bakit bibigyan ko ba si Noah ng 1,000 bill? Kasi hindi niya naman yan maintindihan, hindi niya yan mai-enjoy. Diba? Anong gagawin niya? Kasi hindi pa siya handa, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa 1,000 bill. Nakuha niyo po? Okay. Pero kung ibibigay ko to kay Brad Alfred, siguro magtatalon ka, Brad Alfred, no? Kasi alam mo na kung anong gagawin mo. Okay, isa pa. Ang teacher po, hindi po siya magbibigay ng exam on the first day of school. Sa mga estudyante, di ba, kapapasok nyo lang, sino dito nag-exam ng first day of school? Di ba hindi? Walang exam, first day, orientation, no? Wala pang ganong exam. Nakuha nyo po? Kailangan mag-aaral muna kayo, then siguro after 1 month, meron na kayong first periodical exam. Okay. Isa pa, bago tayo pupunta sa preparation again. Ang isang nurse at saka isang doktor, hindi po yan sila papasok sa operating room kaagad-agad. Example, Rajore, pupunta ka ng hospital, Dok, masakit ang tiyan ko. Sabihin pa sa'yo ng doktor, pumunta ka doon sa operating room, ooperahan kita. Wala pong ganon. Wala pong ganon, okay? So, bago papasok ang isang pasyente doon, meron pong tinatawag na pre-operative preparation. Okay? Meron din mga preparasyon. At ito namang nurse at surgeon, no, na mag-oopera, hindi po ito basta-basta na, kunyari, kapapasok lang nila, no, papasok agad sila doon sa operating room, wala pong ganon. Meron pong preparation. Maghugas ng kamay, magsuot ng mask, everything dapat sterile. Meron pong preparation. Nakuha niyo po? Okay. So, paano ba tayo ipe-prepare ng Lord? Spiritually speaking, God will prepare us before He creates something new and great in our lives. Bago po talaga gagawa ang Diyos ng maganda at mabuti sa buhay mo, ipiprepare ka niya muna. Kunyari, bibigyan kita ng 1 million. Anong gagawin mo? Ba, hindi mo alam? No? Mamaya, inisip lang ni God, manalo lang ako sa ML, okay, masaya na ako. Kasi, bago ka bibigyan ng Lord ng blessing, dapat nakaprepare mo na ang puso mo. Amen? Yun po yung ibig sabihin. Okay, so number 1, how will you know that God is preparing you for something new in your life? Punta po tayo doon sa preparation. Okay, number 1, 5 ways God prepares us. Ito yung mga kapamaraanan ng Diyos kung paano niya tayo inihanda. Number 1, when it's dark, the Spirit is still near. Sa Genesis chapter 1 verse 2, ang sabi po doon, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Ang mundo daw doon ay wala pang forma.
nakita nyo yun? Parang ano lang siya, dark, no? Wala pa talagang form, hindi pa siya below. Wala pang ganon, okay? The earth was without form and void. Wala siyang, ano ba yung void? Wala siyang bisa. Wala pa siyang mga function, wala pang nagaganap doon. Pero ang sabi doon, verse 1 and 2, sabi doon, and the Spirit of God, hindi kasi siya buo, and the Spirit of God was hovering. Ibig sabihin, ang Spirit daw ng Diyos ay umaali-aligid lang. Wala pang form. Madilim pa, pero ang Spirit ng Lord nandoon na umaali-aligid na siya. Ano po bang ibig sabihin dito? When everything is dark, the Holy Spirit is still there. Gusto ko pong linawin to sa inyo, ha? Genesis chapter 1 verse 2, sabi po doon, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. This was day 0. Wala pang day 1, day 0 pa lang ito. So, yung day 0 pa lang, empty pa lahat. Void pa lahat. Wala pang form. Okay? In the same way, at one point in your life, you may feel empty. Dumating po tayo doon, darating po tayo doon, at siguro naranasan na natin na minsan sa buhay natin naging empty tayo. Walang saysay, walang kahulugan ang buhay natin. O maaring future, there will be a point, mangyayari pa lang, or past tense na, there was a point in your life that everything seems empty. Everything seems dark. Sa mga youth, siguro hindi nyo pa ito naranasan. So kaya gumawa ako ng there will be a point. Darating din kayo doon sa buhay nyo na feeling nyo empty, feeling nyo madilim ang lahat. Sa mga medyo may hindi youth, maaaring naranasan nyo na, no? There was a time in your life na parang ang dilim. Na parang empty ang lahat. Empty. Kasama na yung financial mo. Nag-zero balance ang bank account mo. You came from a broken relationship. Oh, ito, applicable na to sa inyo. Broken relationship. Sino dito ang mga heartbroken? Being betrayed and falsely accused. Minsan ano ba yung falsely accused? Napagbintangan ka sa hindi mo naman ginawa. Minsan dumating sa buhay mo, you are being diagnosed with an illness. May sabihin sa'yo ng doktor, meron kang ganito. Kailangan nating gamutin ng mahaba. Minsan, merong family disputes. Pamilya mo mismo, sasaktan ka ng pamilya mo. Uutangan ka ng pamilya mo, hindi ka babayaran, tapos sila pa yung galit sa'yo. Ano lang po yun, ha? Nagpapatalo kasi masyado kayong seryoso eh. Ibig ko pong sabihin, darating ka doon sa panahong parang ang dilim, wala kang makita. Pero ang katotohanan, nung mga panahong sobrang dilim, God is still working continually in your life. Patuloy na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo lang nakikita, kaya nga yung gumawa ng kanta na Waymaker. Kasi naranasan niya, sabi niya, even when I don't see it, you are working, God. Even when I don't feel it. Excuse me. Hindi ko nakikita kasi sobrang dilim. Hindi ko nararamdaman. Pero ang Diyos ay patuloy na gumagawa. At ang katotohanan, alam mo ba kung ano? God has never stopped working in our lives. Amen. Sa kahit anong sitwasyon, kahit ng mga panahon hindi mo naintindihan, hindi po tumitigil ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Praise the Lord. Pangalawa po,
was light. Sige, magtatanong ako dito. Anong light ito? Kung nanood kayo ng video, anong light ito? Nung sinabi ng Diyos, and God said, let there be light, and there was light. Anong ilaw? Anong klaseng ilaw to? Ha? Sun? Ano pa? Moon? Mali! Hindi kayo nakinig! Hindi kayo nanood ng video. Sa day 4 pa, ginawa ang sun, and moon, and stars. Kaya ko nga pinalabas yung video para makita nyo, baka sabihin nyo, gawa-gawa lang yan ni Ate Gretz. No? Ang sabi dito, and God said, let there be light, and there was light. Wala pa pong araw dito. Pero nung sinabi ng Diyos na magkaroon ka ng ilaw, nagkaroon ng ilaw. Bakit? Because God Himself was light. There was an illumination galing sa Diyos. Wala pang sun, wala pang stars, but there was light. Kasi sinabi ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Nakuha niyo po? Sabi ko, oo nga, no? Kasi sa day 4 pa, ginawa yung sun, moon, and stars. Pero dito may light na. Kung nakita niyo po, nagkaroon ng ilaw. Because it was God Himself. As we continue doon sa book of Genesis, makikita natin doon na wala pa nga doon ang sun, moon, and stars, pero nandoon na ang Diyos. In the same way, God often gives us promise before He shows the evidence. Ang Diyos magbibigay sa atin ng mga pangako, pero wala pang ebidensya. Kaya ang sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1, that faith, anong ibig sabihin ng faith? Faith is the substance of the things hoped for. No? Evidence of the things not seen. Sa Tagalog po, ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Pwede ba yung ganun? Di ba kapag pupunta kayo sa korte, kailangan may ebidensya ka? Pero ang pananampalataya daw ay ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Iyon po yung pananampalataya. So dito nung sinabi ng Diyos na magkaroon ka ng ilaw, hindi niya pa sinabi na araw yun. Ang Diyos po ay ang Diyos po ay when He speak the word, it shall come to pass. Doon po kasi sa Psalms 107 verse 20, sabi niya doon, He sent His word and heals your disease. Ano yung word na sinend ng God doon? That word was the name of Jesus. Makikita po natin yun sa Acts chapter 3 verse 6, Mark 16:18, na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus, gumagaling ang mga nanampalataya. Dito po, sabi ng Diyos, ipapadala ko ang aking salita upang kayo ay gumaling. Wala pang nabanggit dito ng Jesus. But nung sinabi yun ng God na I will send my word and heal your disease, alam niya, ipapadala niya ang Panginoong Jesus sa libutan upang tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. And by His stripes, we are healed. Sabi po doon. Amen? Amen? When God speak the word, it shall come to pass. Nung sinabi niya, let there be light, wala pa yung source ng light, pero dahil ang God ang pinaka-source, meron pong liwanag na nagaganap. Nakuha niyo po? Next, number 3. Separation comes before elevation. Sa chapter 6 po, ang sabi po dito, and God said, let there be a firmament. Ano ba yung firmament? Mga estudyante, firmament. Kalawakan. Yes. Kang mga tulog ating mga estudyante. Okay, kalawakan, sabi na let there be a firmament in the middle of the water. Hatiin mo na. Okay, sabi ng Diyos, doon ang kalawakan, dito ang tubig. Hinati. Kasi hindi naman pwedeng doon ang tubig, dito. Nakuha niyo po? Okay, sa day 2 na ito, okay, in day 2 of creation, we see that God begins to separate. Okay? Isi-separate muna ng Lord. Katulad din ito ng buhay natin. Hindi po kasi pwedeng, hindi talaga i-separate ng Lord ang lupa sa tubig at kalawakan.
Magulo po yun. Nandito yung kalawakan, nandito yung tubig, nandito yung lupa. So, ang ginawa ng Lord, sabi ng Lord, doon ka kalawakan, doon ka, dito naman ang lupa, dito naman ang tubig. So, merong separation na nagaganap. Okay? So, ang sabi dito, separation comes before elevation. Bago ka i-elevate ng Lord, you cannot step into the next kapag hindi ka muna hiwa-hiwalayin. Okay? Sa buhay po kasi natin, may mga bagay po minsan na separation kasi is parang inaalis, di po ba? Kunyari, isi-separate ko si Luigi kay Lane. Luigi doon ka, si Lane doon. Yun po yung ibig sabihin ng separation. Sa buhay po natin, meron pong mga panahon na merong i-remove ang Lord sa buhay natin. He may remove things, mga bagay, tao, or di kaya mga ugali na hindi po belong doon sa buhay natin. This process, ito pong proseso na ito, na separation, masakit po to. It is painful, pero ang dulo nito, yun yung fulfillment ng pangako ng Lord. So kapag nasasaktan ka, ibig sabihin, hinahanda ka ng Lord. Amen? Kapag nasasaktan ka sa salita ng Diyos, Lord, meron kang inihanda para sa akin. Sa Isaiah po, chapter 43, verse 10, sabi, don't forget the former things. Gusto ng Lord, kalimutan mo yung nakaraan. Kasi hindi ka po pwedeng pumunta sa future kung bit-bit mo ang nakaraan. Okay, paano ba natin ito i-apply sa buhay natin? Sometimes you are being hurt because God removes someone close to our hearts. Minsan nasasaktan tayo kasi may inaalis ang Diyos na may malapit sa puso mo. Naintindihan niyo po? Bakit kaya sila umalis? Bakit kaya sila ganito, no? Minsan nasasaktan tayo kasi malapit sila sa atin. Sometimes, God will remove habits that will slowly brings us to distraction. Minsan, aalisin ng Lord ang mga habits natin, yung mga ugali natin na magdadala po yun sa atin sa distraction. Ano ba yun, mga example na yun, okay? Minsan kasi may mga bagay na nakasanayan na natin. And I was so blessed. Wala ngayon dito si Sister Josephine, yung message niya nung nakaraan about, nakaraan ba yun, Sister Jo? Okay? The other pa. Last, na about, yung reminder sa atin that about lying. That lying is a sin. Okay? Minsan kasi, tinatawag natin tong white lies. Pero wala po talagang ganon. Nabibless talaga ako doon sa, sabi, oo nga pala, wala talagang salitang white lies, hindi mo yan makikita sa Bible. Okay? Pero, minsan kasi ginagawa natin kasi, ayoko kasi makasakit ng damdamin. Yan, di ba? Baka kasi masaktan ka pag sinabi kong pogi kay, baka masaktan ka, no? Kaya sabihin ko na lang na medyo pogi ka lang. Yun pala, salanan pala yun. No? Kasi half-truth is lie. So, simpleng bagay lang mga ganito po, merong inaalis ang Lord sa buhay natin. At kung bakit tayo nasasaktan? Because the truth, masakit po talaga ang katotohanan. At ang sabi ng salita ng Diyos, the truth shall set you free. Amen. Bakit ka ba nasasaktan? Kasi gusto ng Diyos palayain ka doon. Amen? Gusto ng Diyos na lumaya ka sa ganong sitwasyon para magawa ng Diyos ang fulfillment ng kanyang pangako sa buhay mo. And it is called process. It is called preparation. Ipiprepare kita, anak, kasi meron akong gagawing maganda sa buhay mo. Amen? Amen. Number 4, maiksi lang po ang mensahe natin. Number 4 is, formation happens before the fruit. Ano pong ibig sabihin nito? Sa Genesis chapter 1 verse 9, and God said, let the waters under the heaven be gathered together to one place, and let the dry land appear. O, ito na, meron ng lupa. Okay, doon sa lupa, ang sabi naman sa verse 11, and God said, let the earth bring forth grass. O, meron ng, hindi lang lupa, meron ng mga grass. Okay, the herb yielding seed. Meron ng mga buto. Okay?
and the fruit tree yielding fruit after his kind. Okay na, ito na, may mga tumutubo na. Okay, may mga tanim na. Okay. The next day in creation, we see that God begins to form. Ito na, gumagawa ng Diyos, di ba? Hinati-hati niya na. Okay, ito na, may mga tanim na. Okay. Pero yung tanim, hindi yun agad-agad na naging malaking tanim, malaking kahoy. Anong muna? Seed. Oh, meron mo ng seed and then roots. Nag-ugat muna siya bago nag-yield ng fruits. Nakuha niyo po? Okay. Sa Tagalog, okay, tatagalogin ko para maintindihan natin, bago ka mamunga, magkakaroon ka muna ng ugat. Di ba? Wala naman sigurong pagtanim mo ng seed ay tumubo agad. Walang ganon. No? Punta mo na siya sa ilalim ng lupa, no? Mag-ano na siya na hanggang sa magkaugat siya at pag siya ay lumago na, mamumunga na siya. Kapag ang isang, next slide po. Kapag ang isang, hindi yung isa pa, yung green. Okay. Okay, kapag ang isang mananampalataya ay namumunga, ibig sabihin, yung roots mo ay malalim. Okay? Sabi po dito sa Psalms 1:3, ang isa daw tree, isang kahoy daw na matatag, a tree, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season. Kapag ang isang kahoy na matibay ay nagbibigay ito ng fruits, okay? And whatever he does shall prosper. Gusto kong bigyan ng din yung mangga doon sa harap natin. Yung mangga doon. Di ba maraming nung nakaraang May ba yun or April, di ba maraming bunga ang mangga? Anong ginawa nyo nung nakita nyo yung bunga? Namumuha kayo ng mangga, di ba? Hindi, okay naman daw. Hindi po bawal kasi free naman po yun. Pwede naman daw, sabi ng uwa. Basta kumuha lang kayo ng, huwag nyo lang yung puno. Okay. So, ibig pong sabihin, kapag namumunga ka, merong nagbe-benefits. Kapag namumunga ang buhay natin bilang mananampalataya, merong nagbe-benepisyo sa atin. Amen? Pero meron ding isang disadvantage kapag namumunga ka. Kapag hitik ng bunga ang isang kahoy, anong nangyayari? Lalo na pag doon sa kapitbahay yung pinupukol. No, pinupukol. Binabato nila para malaglag yung bunga. Ibig sabihin, dalawa po. Kapag namunga tayo bilang mananampalataya, meron pong nagbibenepisyo sa atin. At the same time, kapag namumunga ka po, meron pong pumupuna sa'yo, pupukulin ka ng mga hindi magandang salita. Ano naman yan born again pa yan, pero, di ba? So, handa tayo dapat doon. Kasi hindi po tayo doon nakatingin. Ang ating pong roots, ang ating pong ugat ay malalim. Amen? Sa next slide po, tingnan po natin. Ang sabi dito, when the roots are deep, there is no reason to fear the storm. Kapag malalim daw ang ugat mo, wala kang rason na matakot sa bagyo, sa unos na darating sa buhay mo. Amen? Kasi po, kapag malalim ang ugat, di basta-basta nabubuwal. Kita mo yung mga malalaking kahoy dito? Di ba? Hindi siya basta-basta nabubuwal. Ano po ang madalas na mabilis mabuwal kapag may bagyo? Ha? Yung mga mababaw lang ang pagkatanim, di ba? Pero yung mga malalaking kahoy, hindi po yan nabubuwal kasi yung roots, yung ugat nila ay malalim. Sapagkat ang pundasyon po ng pananampalataya natin ay dapat sa Diyos. Kapag ang pundasyon ng pananampalataya mo ay sa tao, madali ka talagang mabuwal. Kasi tumitingin ka sa tao. Example, ang faith ko ay ang pundasyon ng aking faith ay dahil lang sa asawa ko. Pag nakita ko na meron siyang kahinaan, hindi na ako magpapatuloy. Kasi bakit pa ako magpapatuloy? Pero dahil hindi nakaugat sa kanya ang aking pananampalataya, ang ating pananampalataya dapat nakaugat sa pagkakilala natin sa Diyos, kahit anuman ang makikita mo, ang sabi sa Hebrews 3:2, fix your eyes unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Ang ating mata ay nakatingin lang kay Jesus. Huwag kayong tumingin sa kahinaan ni kapatid. Huwag kayong tumingin sa pagkukulang ng isang manggagawa. Tingin ka kay Jesus.
Dahil siya lang yung magpe-perfect ng iyong pananampalataya. And last but not the least, number 5. Ito na yon, fulfillment. Dito tayo gusto eh. Sa totoo lang, tayong mananampalataya, marami sa end. Gusto talaga natin doon na sa end ng story. Gusto ko happy ending lagi, di ba? Sino gusto sa inyo na yung sinusubaybayan nyo o yung pinanood yung movie ay hindi happy ang ending? Di ba gusto natin happy ending? Ito yung gusto natin eh, fulfillment agad. Okay, ito na yung number 5. Fulfillment comes in time. Okay. So, verse 16, and God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also.